Dito tayo sa mga mapang-api, mga Chinese. O binangga na naman po yung ating vessel. This time, abay ito'y barko na ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Ang bumangga, barko rin ng China Coast Guard. Mga kapuso, nasa linya po natin, Dr. Renato De Castro, Security Analyst at Professor sa De La Salle University Department of International Studies. Professor De Castro, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Camelo. Kamusta po kayo? Opo, tayo, okay lang po. Ating mga kababayan po nagingit-ngit. Siyempre, yan po ang sentimiento. Pare-para tayo mga Pilipino matindi ito Hindi ito basta barko. Barko na ito ng Philippine Coast Guard, binangga ng China Coast Guard. Dr. De Castro, ano po ang nakikita niyong pwede pang mangyari? Anong implikasyon nito, Dr. De Castro? Unang-una ho, talagang ginigipit na ho tayo ng China. No, gagamitin ko yung termino na ginamit ni Secretary Gibo Teodoro. Sinasakop na po ang karagatan natin. Pananako po, no, maritime expansion. Ngayon ho, panggigipit ho. Kumbaga, ini-escalate ho nila yung tinatawag natin gray zone operation. Dati mga dangerous maneuvers lang, harassment. Ngayon ho, talagang binabangga na ho nila talaga. Pinamumukha ho talaga nila sa atin. Sasakupin namin to at gigipitin namin kayo, yung Coast Guard nyo, Philippine Navy nyo, at mga ordinaryo nyong mga isda. Opo, matindi po ito. Barko na ito ng Coast Guard. Hindi na po ito yung mga pangkaraniyo. Dito yung mga supply mission ship lang po. Hindi po Hindi po ito unay sa may lang. Ito ay barko ng Philippine Coast Guard, Dr. De Castro. Talagang nila, pinapakita nila, mas malaki kami, mas marami yung barko namin. Pinalakas ho talaga nila yung Coast Guard nila. Ang ginawa ho nila, yung mga dating decommissioned ship ng People's Liberation Army's Navy, dinicommission ho ng People's Liberation Army's Navy, tapos pinintarahan ho nila ng puti. Opo. At dineclare ho nila yung Coast Guard. Opo. At kung natatandaan ho natin, nung 2021, sa panahon ho ni dating President Rodrigo Duterte, naglabas ho sila ng law, Coast Guard law, na binibigyan nila ng karapatan yung Coast Guard nila ng gumamit ng dahas. Para ho paalisin yung mga tinatawag nilang trespassers. Kasi tingin ho nila talaga, dapat tandaan ho ng mga mamamayan natin, no, yung gusto nilang sakupin yung almost 90% ng West Philippine Sea, South China Sea. Kaya nga ho last year, naglabas ho sa September, yung dating tinatawag nating 9-dash line, ginawa na nilang 10. Yun. So talagang pinamumukha nila, sasakupin namin to, wala kayong magagawa, makapangyarihan kami, malakas kami, maliit kayo, tanggapin nyo to. Opo. Dr. De Castro, ito ay blockade, malinaw po ito. May isang analyst na si Raymond Powell ang nagsabi na kung ito ay blockade, this is already an act of war. Ayan nga ho. Kulang na lang ho talaga gumamit sila ng kinetic force. Ayun ho yung talagang yung gagamit na ng talagang mga weapons nila. Kasi armado ho talaga yung kanilang Coast Guard vessel. Hindi ho katulad nung mga Coast Guard vessels ho natin. Kasi galing Japan ho yan Pero alam niyo naman noon, Japan noon, very pacifist. Kaya sabi ng Japan, hindi namin kayo gagawa ng mga barko na talagang maaari yung magamit na sa operation, naval warfare. Pero talaga yung mga Chinese Coast Guard ho talaga, mga decommissioned People's Liberation Army's Navy ship, pinuntarahan lang nila ng puti, tapos nilagyan nila Chinese Coast Guard. Opo. Dr. De Castro, so ano pwede natin gawin kung ganito, patindi ng patindi po ito? Hindi, sabi ho naman ni Presidente, hindi tayo mapapatalo. Sabi nga niya ho sa kanyang speech sa Canberra, malakas, makapangyarihan ng ating kalaban, pero maatindi rin malakas ang ating resolve. Tutuloy ho natin to. Pag gumamit ho talaga sila ng dahas, well, nandyan ho ang Article 4 ng Mutual Defense Treaty. Sinabi na ho ni Kamala Harris nung pumunta siya dito, kasama na ho yung Coast Guard. Pag ginamitan ho ng dahas, yung Philippine Coast Guard, talagang ma-invoke na automatically ma-invoke ko ang Mutual Defense Treaty. Opo. Diyan ho papasok ang Amerika ho. Tignan na natin kung kaya nilang harapin ho. Opo. Ang lakas ng kapangyarihan ho ng 7th Fleet. Opo. Dr. De Castro, sinasabi ni Presidente na inaantabayan na natin yung pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Ano po ang maitutulong po nito? Well, matagal na ho kasing kumbaga yung nasa on the table na yan, since pumirma ho tayo nung tinatawag natin Declaration of the Code of Conduct in 2003. Pero inupuan ho yan ng China. Sinabi lang ng China na pag-usapan natin to ng 2017, pero wala rin hong nangyari. Pero matatandaan nyo ho,
nilabas ho naging interesado ang China sa Code of Conduct 1 year after lumabas ho yung arbitral ruling. Mhm. Kasi yung Code of Conduct doesn't actually resolve yung pinaka-root cause ng gulo dito sa South China Sea. Ang root cause naman ho talaga, pananakop ng China. Kung mag-a-abide lang ho ang China sa United Nations Convention of the Sea, na sinasabi ho doon hanggang 200 nautical miles lang yung exclusive economic zone mo. Pero kasi ang China sinasabi niya, hindi amin to. Nasa kasaysayan namin na amin ang South China Sea. Na-disprove ng ating nung nanalo tayo sa arbitral ruling. Sinabi yun ng arbitral ruling, walang basihan yung 9-line claim nila. Kung sumunod-sunod lang ho sila doon, walang gulo. So, ang next option ho natin, at least to manage, pero inuupuan rin ho to ng China. Pinaglalaroan lang ho tayo ng China. Kung hindi ho natin natatandaan, nung August 2019, nung panglimang bisita ho ni President Rodrigo Duterte, nilabas na yun, sinabi niya ho kay President Xi Jinping, meron na kaming arbitral ruling, nagalit ho si Xi Jinping. So nagkasundo na lang ho sila dun sa Code of Conduct at tatandaan niyo ho to, no? Pinangako ho ni President Xi Jinping kay dating President Rodrigo Duterte, bago matapos ang termino mo, mapipirmahan natin to. Hanggang ngayon ho, wala. Hanggang ngayon wala. Ho, ang talagang ang cost naman ho talaga niyan China eh. Kasi ho, ganito pananaw ng China, no? Sabi sa Code of Conduct ho, dapat yung waters ng South China Sea na disputed. Pero sabi ng China, amin na naman yung 90% eh. So, hindi na mag-a-apply yung Code of Conduct sa karagatan namin. So, una, pangalawa ho, yung issue ng binding. Ang gusto ng ASEAN, dapat yung Code of Conduct legally binding. Sabi ng China, hindi, dapat voluntary lang. Wala. So, hindi... Tapos, pangatlong i-condition ng China, dapat ho walang military exercises dito ang mga foreign powers. Hindi pwede mag-conduct ng military exercise tayo with Australia, with the US. Ganun din ho. Okay, ang Indonesia nagkukonduct ng military exercises sa Estados Unidos at Malaysia sa Australia. Dapat wala yan. So lahat, Dr. De Castro, lahat ng kondisyon ay pabor sa kanila? Oo. Kaya talagang wala ho nangyayari. Kaya ang ginawa ho ni Presidente, magkaroon ho tayo ng Code of Conduct at least with other claimant states. Last month ho, at least nagkaroon tayo ng understanding with Vietnam. Hopefully magkaroon tayo ng understanding sa Malaysia kasi ang problema lang ho talaga sa Malaysia yung Sabah eh. Hanggat hindi natin ma-resolve yung Sabah dispute natin with Malaysia, malabo tayong magkaroon ng Code of Conduct with Malaysia. Tapos Brunei, meron na ho tayong understanding with Indonesia, although ang Indonesia ho, hindi claimant state. So, ayun ho yung pero nagagalit rin ho ang China dahil nga sabi ng China, ina-isolate nyo kami. Pero, paano natin hindi sila ma-isolate kung talagang sila mismo ang nagbablock dito sa Code of Conduct? So, yun. Dr. De Castro, so ano pang pwede mangyari? At ano pang pwedeng gawin ng China? Ang na ho talaga, paggagamit na ho talaga ng dahas, no? Opo. Ita-transform na nila ho yung tinatawag nating gray zone operation to what is called a darker and more sinister level. Wow. Na talagang maaring gumamit na sila ng armado yung kanilang Coast Guard. Tapos pumapaligid din ho yung People's Liberation Army's Navy. So pwede itong mauwi talaga sa digmaan? Pag ho yun, talagang gumamit na sila ng dahaso sa atin, i-invoke na ho natin, or automatically, sabi nga ng Amerika, pag ginamitan ho kayo ng dahas, automatically may invoke ang Mutual Defense Treaty. Wow, good luck tayo. Pag magdasal. Tingnan ho natin, kasi malayabang na ho ang China eh. Tandaan ho natin. Umattend ho ko ng isang conference sa Singapore, nung January ho, si Colonel Zhu Bo, retired ho yan. Yan yung tinatawag nilang may term mo sila kaya matigas ho yung mga diplomats nila dito, no? Yung tinatawag ng mga Chino ho na wolf warrior diplomacy. So wolf warrior ho siya, no? Although galing siya sa PLA, sinabi niya ho doon sa conference, China now has the largest navy in the world in terms of numbers ho. Kaya talagang malakas ho. Kaya talaga ho, ang solusyon to talaga, of course, long term to, nilabas na ho ng gobyerno natin yung tinatawag nating Active Archipelagic Defense Strategy. Okay. Talagang sinasabi na ng gobyerno, ang threat ho sa atin talaga nasa labas na, sa karagatan natin, sa pananako po ng China. So, na talagang dapat suportahan natin itong gobyerno na to at talagang palakasin ho natin ang sandatahan lakas natin, lalo na ho ang Navy at ang Air Force at yung Coast Guard. Opo. Kasi ho talaga kundi either sasakupin na nila yung ating karagatan
o mangyayari ho, yung sinabi ng dating presidente ho, although joke lang daw ho. Natatandaan nyo yun, yung January 2018, Mhm. nung sinabi ho ng dating presidente natin, gawin nyo na kaming probinsya ng China. Nako po. Oh. Yun, Oo, di ba ho? Natatandaan ho natin yan. Baka yung mga Chino ho, na wala, iba ho yung sense of humor nila. Aha. Kaya sabi nila, atin na ang Pilipinas. Ayun. Okay. Kaya mag-aral na hula tayo ng Mandarin. Dr. De Castro, salamat po sa panahon at sa mga paalalang ito, sa mga impormasyon at sa mga analysis nyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga at salamat po at nakipagtalakayan po kayo sa akin po. Opo. Okay. Opo, amin po ang karangalan. Dr. Renato De Castro, Defense Analyst and Professor ng De La Salle University.